Nakatayo si Marina sa gitna ng kanyang sala, binabanyagan ng malambot na liwanag ng umaga at naramdaman niya ang tahimik na pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang nakalimutan. Sa edad 36, masasabi na niya sa wakas na ang kanyang buhay ay itinayo niya mismo, bato sa bato, walang tulong ng iba. Ang kanyang event management company na kasiyahan mo, trabaho ko, ay nakaligtas sa 2 krisis at ngayon ay matatag na nakatayo, nagbibigay ng maasahang kita at mas mahalaga, nagbibigay sa kanyang kasiyahan at dignidad. At ang condo unit na ito 3 kwarto sa isang bagong gusali sa Bonifacio Global City, Taguig, na may tanawin ng luntiang parke. Naalala ni Marina kung paano niya unang natapakan ang sahig nito 2 taon na ang nakalipas bago pa man siya nakilala ni Steph. Hubad na konkretong dingding, amoy semento, ngunit nakita na niya ang lahat nun hanggang sa pinakamaliit na detalye. Dito, isang malaking sofa sa kulay cream, dun isang istante puno ngang kanyang minamahal na libro at sa tabingang bintana, isang komportableng silyon kung saan inumin niya ang kanyang kape tuwing umaga. Siya mismo ang pumili ng bawat kulay ng pintura, bawat doorknob, bawat tile sa banyo. Hindi ito simpleng tahanan, ito ang kanyang kuta, ang kanyang personal na espasyo, nilikha mula sa kanyang pangarap at sa kanyang pinahandang pera. 1 taon at kalahati na ang nakakaraan, pumasok sa kanyang kuta si Stephanie mataas, maganda ang ngiti, maimga mata na, sa kanyang palagay nun, maari kang malunod. Madali at magandang pumasok si Steph sa kanyang buhay. Pinalibutan siyang pag-aalaga at atensyon na matagal na niyang kinagutuman. Hinanggaan ni Steph ang kanyang lakas, ang kanyang talino, ang kanyang negosyo, at hindi niya kailanman sinubukang baguhin siya o ipasok sa tradisyonal na kahon isang asawang babae. Siya ang perpektong kasosyo. Sa palagay niya nun, nagpakasal sila ng walang maringal na seremonya at lumipat si Steph sa kanya. Sa simula, parang isang engkanto, magkasamang hapunan, matagal na usapan, nga plano para sa hinaharap. Ngunit unti-unti, ang mahiwagandang panag-araw ay nagsimulang maging manipis, nagbibigay daan sa bahagyang tensyon. Ang pinagmumulan ng tensyong ito ay palaging ang kanyang pamilya, ang ina niyang si Ate Luning at ang kapatid na si Girly. 2 babae na, tila, hindi kailanman nakpayapang may iba na sa buhay ni Steph, matagumpay, malaya, at ang pinaka hindi mapagpatawad, mayos ang buhay. Si Ate Luning, dating cashier sa isang palengke sa Caloocan, ay dalubhasa sa passive aggression. Ang kanyang pagbisita ay laging inilalahad bilang pagpapakitang malaking pagmamahal ng isang ina, ngunit pagkatapos ng nga ito, matagal na natatagal sa hangin ang mapait na lasangang pagdidiin. Marina, naku, napakahusay mo talaga. Lahat kaya mo, lahat kaya mo. Kawawa naman ang aking anak, wala siguro siyang magawa para tulungan ka, ang lagi niyang sinasabi. At sa kanyang masalita ay walang pagpipitalason. Si Girly naman, isang hiwalay at palaging hindi kontento na tindera sa isang tindahan sa Divisoria, ay mas direkta. Hayagan siyang naninibuho, ang kanyang natingin na dumadaos-dos sa kondo ni Marina, sa kanyang damit, sa kanyang sasakyan, ay punong hindi natatakpang pagalit. Palagi si Steph na sinusubukang pigilan ang alitan. Inay, tama na. Ate Girly, wag na. Ang sinasabi niya, ngunit ginagawa niya ito ng malambot, ng walang lakas, kaya ang kanyang pagtatanggol ay parang isang formalidad lamang. Minamahal niya ang kanyang ina at kapatid ng bulak na pagmamahal. At si Marina, nakikita ito, ay nagsisikap na maging mas matiyaga. Kinikinampayan niya ang sarili na ito ay simpleng paninibuhong ang babae na sa paglipas ng panahon ay masasanay sila, nakamali siya, at ngayon ay may operasyon siya. Walang emergency. Isang planong operasyon para sa pag-alis ng myoma, ngunit medyo komplikado, nangangailangan ng pangkalahatang anestesya at hindi bababa sa 1 linggo sa ospital at pagkatapos ay 2 o 3 linggo pang pahinga sa bahay. Ang doktor, isang propesor na may mga mabait na mata, ay naktitiyak na lahat ay magiging maayos.
ngunit hindi maalis ni Marina ang malalim na irrasyonal na pagkabalisa. Hindi siya kabilang sa mga taong sanay na magkasakit. Ang kanyang buhay ay nakatakda bawat minuto, at anumang hindi planong tigil ay nagpapagulo sa kanya at narito na ngayon ang isang buwang tinanggal mula sa kanyang buhay. Uy, nak, huwag kang mag-alala, ang sabi ni Steph. Yakap siya sa bispras ng kanyang pag-admit sa ospital. Ayusin ko lahat sa trabaho mo at dito sa bahay. Bibisita ako araw-araw. Ang kanyang pag-alaga ay nakakaantig, ngunit may isang bagay sa loob nito na parang palabas. Masyadong maraming salita, masyadong maraming kalikutan. Nang gabi na, habang pinapak nila ang kanyang bag para sa ospital, tumawag si Ate Luning. Anak, kumusta na si Marina? Naghahanda na ba? Naku, kawawa naman, mag-isa siya doon. At ang tsondo, si Pusa. Sino ang mag-aalaga ng lahat? Narinig ni Marina ang usapan mula sa kabilang kwarto at hindi maiwasang maging maingat. Nay, huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Ang kinakalmahan ni Steph, kontrolado lahat. Anong kontrol mo, anak? Nasa trabaho ka buong araw, kailangan pang pakainin ang pusa, diligan ang nga halaman. Baka mabuti kung si Ate Girlie at ako ay tumulong pumunta. Magbantay, pangalagaan ang lahat. Pamilya naman kami. Pamilya pa rin ang pamilya. Pumasok si Marina sa kwarto. Lumingon si Steph sa kanya ng may hiya. Tinatakpan ang telepono ng kanyang kamay. Nag-aalok si nanay ng tulong. Sabi niya, babantayan nila ang tsondo habang nandun ka. Steph, hindi na kailangan. Ang maring sinabi ni Marina, mayroon kaming aling nena, ang kapitbahay sa floor 3. Siya na ang mag-alaga ng pusa, at nag-usap na kami. Ang mga halaman, didiligan ko bago umalis. Naku, ina, maofensa siya. Ang nag-alinlangan na sinabi niya, tapat na puso naman iyon. Tapat na puso. Masyadong kilala ni Marina ang tapat na pusong iyon. Lagi itong humihingi ng kapalit. Sige na, ang pagod na buntong hiningang sinabi ni Marina. Basta wag naman silang masyadong magulong mag-ayos. Hindi pa niya alam na ang salitang, sige na, iyon ang magiging pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Hindi pa niya alam na sa pagbibigay na susi sa kanyang kuta, siya ay talagang pumipirmang parusa nito. Sa sandaling iyon ay gusto lamang niyang matapos na ang lahat ng kaguluhang ito. Humiga siya sa kama, humarap sa dingding at sinubukan niyang matulog. Ngunit ang pagkabalisa, malamig at malakit ay hindi umalis. May isang bagay na hindi tama, may isang hindi mapansin na bagay sa tinik ng kanyang asawa, sa pagiging matigas ng kanyang biyenanang babae. Parang sa likod ng kanilang palabas na pag-alaga ay may isa pang nakakatakot na plano. Ingunitiano, itinataboy niya ang masalubing ito. Bukas ay operasyon, kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Tiyak siyang gagaling, babalik sa kanyang maginhawang tahanan, at lahat ay magiging tulad ng dati. Gaano siya nakamali? Ang pagpapaalam sa ospital ay katulad ng isang maingat na dinisenyo na palabas kung saan lahat ay may takdang papel. Si Steph ay gumawa ng papel na mapagmahal at nag-aalala. Siya ay nagmamadali, tinitignan kung may nakalimutan si Marina, inaayos ang kanyang unan sa sasakyan, hawak ang kanyang kamay sa reception. Ang kanyang mata ay punong tila tunay na pagkabalisa na sa isang sandali ay nagpaniwala kay Marina na siya ay nag-iimbento ng mga kahinahinalang bagay. Ngunit pagkatapos ay napansin niya kung paano ang kanyang tingin para sa isang segundo ay naging malayo, parang siya ay nasa ibang lugar sa isip, naglutas ng ilang hindi kilalang suliraning pangsarili. Si Ate Luning at si Girlie ay dumating sa ospital ng kaunti ang huli, nagpapanggap na grupong suporta. Nagdala ang biyenanang babaeng termo na may sopas na manok na ayon sa kanya ay magpapalakas kahinuman. Si Girlie naman ay nagdala ng tumpok ng mamakinang na magazine para hindi maboret si Marina. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayagan malungkot na pagkabahala, ngunit sa kanilang mga mata ay sumasayaw ang mga apoy na mahirap itago. Si Marina, sanay sa kanyang trabaho na basahin ang mahindi sinasalitang senyas,
ay nakita ang panunuya na ito at naramdaman ang kakulangan ng ginhawa. Parang siya ang pangunahing tauhang babae ng isang hindi kanais-nais na palabas ng iba. Marina, manatiling matatag ka ha. Ang bulong ni Ate Luning, hinihimas ang kanyang kamay. Kami ang bahala sa lahat, huwag kang mag-isip ng kahit ano, ang kalusugan lang ang mahalaga. Mara, ang sumang-ayon ni Girly, di natural na malakas na nahikab. Ako at si nanay, lahat gagawin namin, papakainin si pusa, tatanggalin ang alikabok. Ikaw, mag-focus lang sa pagaling. Nagpilit na ngumiti si Marina. Salamat, pero sabi ko na, si Aling Nena. Ay nako, si Aling Nena mo, ang naputol ng biyena ng babae. Matanda na iyon, baka makalimutan pa niya. Kami naman ay pamilya, mas maasahan ang pamilya. Bago pa man makasagot si Marina, si Steph, na nakatayo sa tabing ng bintana, ay nagtaas ng kanyang boses. Nay, naiwan ko na ang isang set ng susi sa pintuan. Magaling anak, marunong ka talaga. Naghagis ngang mabilis na nagtatagumpay na tingin si Ate Luning sa kanyang manugang. Kailangan magsama-sama ang pamilya, lalo na sa mahirap na oras. Ang tingin na iyon punong kasiyahan sa sarili, punong katiyakan sa kanyang karapatan ay nagdulot ng kakulangan ng ginhawa kay Marina. Naramdaman niya na hindi siya ang may sakit na nangangailangan ng tulong, kundi isang hadlang na pansamantalang naalis sa landas. Tumingin siya sa kanyang asawa para sa suporta, ngunit muling lumingon si Steph sa bintana, nagpapanggap na interesado sa tanawin ng bakuran ng ospital. Ayaw nitong tumugon sa kanyang mata at ito ay mas nagsasalita kaysa anumang salita. Nang tawagin na siyang nurse para sa mga pamamaraan, ang paalam ay maikling at pangit. Mabilis na hinalikan ni Steph ang kanyang pisngi, bulong na sinabi, tatawag ako mamaya. Si Ate Luning at si Girly ay nakpaypay mula sa koridor at naiwan na siya nakisa sa sterile na puting espasyo ng silid ng ospital. Amoy disinfektan, kaluskos namga gulong trolley, nakapatit namga boses sa kabilang pintuan, lahat ito ay para sa iba, pagiging opisyal, humiga siya sa matigas na higaan at pumikit. Ang pagkabalisa ay hindi umalis, sa kabaliktaran, ito ay lumapot, nakakuhang makongkretong anyo. Bakit kasing daling sumang-ayon si Steph na ibigay ang mga susi? Perpektong alam niya kung gaano kainis kay Marina ang mga kamag-anak nito na gumagawa ng sariling gawi sa kanyang bahay. Naalala niya ang eskandalo 6 na buwan na ang nakakaraan nang nagpunta si Ate Luning at naglinis ng kanyang bahay sa kawalan nila at itinapon ang kalahatinan kanyang na design magazines, tinatawag itong basura. Noon ay nanggako si Steph na hindi na ito maulit at ngayon ay siya mismo ang nagbukas ng pinto sa kanyang kuta. Kinuha ni Marina ang kanyang telepono at binuksan ang kanilang usapan ni Steph. Narito ang kanilang muga larawan mula sa huling biyahe nila sa Palawan. Sila ay nagtatawanan sa harap ng El Nido. Narito ang kanyang malambing na mga mensahe. Buhay ko, ikaw ang pinakamabuting bagay na nangyari sa akin. Hindi kaya lahat ito ay kasinungalingan. Ang operasyon ay dumating ayon sa pangako ng propesor, walang komplikasyon. Ngunit ang pagbangon mula sa anestesya ay mabigat. Ang katawan ay parang hindi sarili, hindi natitinag, tinutuos ng malalim at masakit na kirot. Ang unang 2 araw ay ginugol ni Marina sa kalahating pagkawala ng malay, bumabagsak sa maikling nerbiyosong tulog at bumabalik sa katotohanan kung saan mga mukha sa maskara ang nakayuko sa kanya at walang tigil na nakipag-usap ang mga instrumento. Dumating si Steph ng gabi nang ilipat na siya sa karaniwang silid. Nagdala siya ng mabulaklak, isang walang kwentang buket ng pula, rosas na hindi niya gusto at isang bag na may mga yogurt. Kumusta ka na, kayamanan ko? Ang tanong nito, umupo sa gilid ng higaan. Ang kanyang boses ay malakas, masaya, hindi angkop sa katahimikan ng silid ng ospital. Ayos lang, ang bulong ni Marina, nahihirapang igalaw ang kanyang manangalang labi. Nauhaw. Ngayon na, abalang nagbuhos siya ang tubig mula sa bote. Sabi nga doktor, lahat ay naging maayos, napakatatag mo, magiging bago ka tulad ng dati. Nagsasalita siyang tamang mga salita,
ngunit ang kanyang mga mata ay tumitingin sa lagyan ng cantu drip sa bintana sa kalapit na higaan. Hindi niya nakita siya maputla, pagod, mahina. Nakita niya ang isang sitwasyon kung saan kailangan niyang gumanap ng papel ngang mapag-alagang asawa. Nanatili siya ng maikli, dahilan ang isang kayat na tawag sa trabaho at umalis iniwan ang kanyang mapanghimasok na pabango at mas malalim na pakiramdam ng kalungkutan. Ang pagaling ay mabagal. Ang sakit ay unti-unting lumamig, ngunit ang kahinaan ay nakakalason. Bawat pag-aangat mula sa higaan, bawat hakbang papunta sa palikuran ay isang maliit na kahusayan. Ang nga araw ay dumadaan ng walang pagkakaibang nga iniksyon, IV drip, mga round ng nga doktor, walang lasa na pagkain sa ospital. Ang tanging koneksyon sa panlabas na mundo ay ang kanyang telepono. 2 beses sa isang araw tumawag si Steph, umaga at gabi. Ang kanyang matawag ay maikli. Pangnegosyo. Kamusta? Lagnat ba? Magaling. Ayos na ang lahat dito. Pinakain na si pusa, nadiligan ang maalaman. Pumunta si nanay kasama si Girly, nakayos ng kaunti. Sige, magpahinga ka. Mwah, nagtatakal siya, hindi nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na magpasok ng kahit isang salita, parang natatakot na magsimula siyang magtanong. Nakikinig si Marina sa masiglang tinig nito at naramdaman ang palalong pagkayamot. Ni minsan ay hindi niya tinanong kung ano ang talagang naramdaman niya. Hindi siya natakot, hindi niya tinanong kung nalulungkot ba siya. Interesado siya sa mga formal na tagapagbahiwatik lamang lagnat, gana parang hindi siya asawa niya kundi isang proyekto na kailangang maibigay sa takdang oras. Sa ikatlong gabi pagkatapos ng operasyon, sa isa sa mga ganitong tawag, nangyari ang isang bagay na tuluyang nagwasak ng kanyang mga natitirang ilusyon. O, ayos naman kami, ang masayang naggulat ni Steph, kakain lang kami ngayon, gawa ni nanay ang maprito. At sa sandaling iyon, sa likuran ay narinig ni Marina ang isang pagsabog ng tawanan, pagkalampok ng baso at malakas magalaw na musika. Isang pop song na madalas na naririnig sa mga mura na karinderya. Steph, anong ingay iyon? Ang tanong niya, natitinig ang buong katawan. Ingay. Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng pagkagulat. Ah, yun ang TV. Malakas ang volume ng mga kapitbahay. Alam mo naman ang walls ng tsondo mo. TV? Ang paulit-ulit na sinabi ni Marina, parang party iyon. Hindi anong party? Tahimik lang kami, kumakain, si nanay, si ate Girly, at ako. Ngunit ang kasinungalingan ay masyadong halata. Ang ingay ay hindi galing sa ibang dingding, nanggagaling ito sa kanilang tsondo. Narinig niya ang tawag ng babae, ang boses ng lalaki na sumigaw ng isang bagay at muling pagsabok ng tawanan. Steph, sino ang nasa ating bahay? Naging yelo ang kanyang boses. Marina, tigilan mo na yan. Nagsimulang magalit ito. Huwag kang mag-isip ngang masama. Tifi lang ulit, sabi ko. Gusto kong makausap ang iyong nanay. Bakit? Nagpapahinga na siya. Pagod. Tawagin siya sa telepono. Isang sandaling katahimikan ang nahari. Pagkatapos ay may sumigaw sa likuran. Steph, halika dito. Naktos na tayo para sayo. Isang hindi pamilyar na boses ng lalaki. Marina, wala na akong panahon. Ang mabilis na sinabi nito, bukas na lang tatawag, magpahinga ka, at ibinaba nito ang tawag. Humiga si Marina, tinitignan ang kisame, nanginginig ang kanyang kamay, walang napag-alinlangan. Habang siya ay nandito mahina at walang kakayahan, nasa ospital pagkatapos ng operasyon may isang lasing na party na nagaganap sa kanyang bahay, sa kanyang kuta, at ang kanyang asawa ay hindi lamang alam tungkol. Dito, isa siya sa mga kalahok nito. Nagsisinungaling siya sa kanya ng harap-harapan nang walang kahihiyan na itinuturing siyang isang bungal. Ang sakit na pagtataksil ay mas matalim kaysa sa pisikal na sakit pagkatapos na operasyon. Tumagos ito sa kanya, sinusunog ang lahat ng mainit na bagay na natitirang sa kanyang kaluluwa tungkol sa kanya. Naalala niya ang lahat ang kanyang pekeng pag-aalaga,
ang pangiwingang mamata, ang hindi tiyak na mga sagot. Lahat ay nahulog sa lugar, hindi ito simpleng panlilinlang, ito ay isang sistema. Sinubukan niyang isipin kung ano ang nangyayari ngayon sa kanyang tsondo, ang kanyang puting sofa, kung saan nakaupo ang malasing at estranyo, ang kanyang kusina, kung saan nagluluto para sa lindol na ito, ang kanyang kwarto. Ang pag-isip na maari nilang makapasok sa kanyang kwarto ay nagpayanig sa kanya. Ang gabi ay hindi siya natulog, pinag-isipan niya ang maikling usapan na iyon, bawat tunog, bawat intonasyon. Ang galit ay nagbago ng maging malamig at nagngangalit na put. Hindi na niya naramdaman na siya ay biktima. Naramdaman niya na siya ay isang mandirigma na nasugatan sa likod, ngunit hindi pinatay, at ngayon ay naghahanda na ang mandirigmang ito para sa labanan. Kinaumagahan, sa panahon ng rounds ng doktor, sinabi niya sa propesor na mas maganda na ang kanyang pakiramdam at gusto niyang lumabas ng ospital. Inang, saan ka nagmamadali? Ang nagulat na tanong ng doktor. Kailangan mo pang minimum 4 na araw nga obserbasyon. Sariwang tahi, kahinaan. Susundin ko ang lahat ng reseta sa bahay. Ang mariing sinabi ni Marina, mayroon akong asawa, alagaan niya ako. Mahirap lang talaga sa loop ng ospital, mas mabilis na gumagaling kapag nasa bahay. Uminog ang doktor, ngunit hindi na niya itinuloy. Nakita niya sa kanyang mamata ang ganitong bakal na pagpapasya na ang pigilan siya ay walang saysay. Sige, sa iyong responsibilidad. Salamat. Maaari ba akong lumabas ngayon? Natigilan ang doktor, ngunit pumayag. Pagkalipas ng 2 oras, pagkatapos ng lahat ng kinakailangang papel at ng mahabang listahan ng mga rekomendasyon, nakatayo si Marina sa hagdanan ng ospital. Tumawag siya ng Grab at binigay ang kanyang address, hindi sa isang maaliwalas na pugad, kundi sa isang lugar ng labanan, at handa siya sa kung ano ang makikita niya sa palagay niya. Habang mabagal na gumagalaw ang sasakyan sa mga trapiko ng umaga, tinignan ni Marina ang mga kalye, bahay, mukhang nga tao na lumipas sa bintana, ngunit walang nakita. Lahat ng kanyang mainiisip ay nandun sa harapan sa kanyang tsondo. Pinag-isipan niya ang mga posibleng senaryo. Ano ang kanyang sasabihin, ano ang kanyang gagawin, makipagtalo, tumawag ng pulis. Una, kailangan niyang kumpirmahin mangolektang ebidensya. Hindi niya mapapayagan ang sarili na kumilos sa emosyon, gaano man kalakas ang sigaw ng mga ito sa loop. Ang kanyang isip, ang malamig at kalkuladong isip ng isang profesional na businesswoman, ay nagsimulang bumuo ng plano. Una, kailangan ng kumpirmasyon mula sa labas. Nahanap niya sa telepono ang numero ni Aling Nena, ang kapitbahay sa 3 palapag, isang mataba, masayang matandang babae na nagdidilig ng kanyang mahalaman tuwing bakasyon at nagpapakain sa kanyang pusa. Halo Aling Nena, maayos na araw po. Si Marina ito mula sa 56, patawad sa maaga pang tawag. Kumusta na po? Ay, Marina, anak, kumusta ka? Ang nagagalak na sagot nega matanda. Kumusta ang operasyon? Nag-aalala talaga ako sayo. Salamat po, maayos na. Papayapa na. Aling Nena, may kahilingan po ako sa inyo. Hindi po ba kayo makakapunta sandali sa aking unit? Nag-aalala ako sa pusa. Wala akong nakita sa tawag ni Steph kahapon. Ay, ang pusa mo Marina. Isang kakaibang tono ang lumitaw sa boses ng matanda. Baka ayos lang ang pusa mo, pero ang kondo mo. Bakit po ang tsondo? Ang maingat na tanong ni Marina. Maingay sila doon, anak, 3 gabi na. Umalagwa ang musika hanggang hating gabi, tawanan, sigawan. Kahapon ay malapit na akong tumawag ng barangay tanot, nahiya nga lang. Pamilya naman, sabi ngang iyong asawa, sinabi niyang ipinagdiriwang nila ang kaarawan ng kapatid niya. Kaarawan ng kapatid. Agosto ang kaarawan ni Girly. Kasinungalingan sa ibabawong kasinungalingan. Marami ba po silang kasama? Ang patuloy na pagtanong ni Marina. Marami, anak. Araw at gabi parot parito. Lahat maingay, nagsigarilyo sa koridor, nagtatapon ng upos. Kahapon lumabas ako para itapon ang basura, nakabukas ang pintuan mo. Amoyng loob, Marina, parang sa isang mura na bar. Lumuto ang puso ni Marina.
isang mura na bar sa kanyang tsondo, maayos, mabango, puro kape at sariwang prutas. Aling Nena, maraming salamat po sa sinabi ninyo. Ang nagpasalamat si Marina, nakatulong kayong sobra. Isa pa lang po, tingnan po ba ninyo sa butas ng pintuan? May tao ba sa aming palapag ngayon? Maririnig ang kalampag ng sinalas, pagkatapos ang boses ng matanda, napapatay ng pintuan. O mayroon, dalawa, isang lalaki at babae, hindi kilala, nagsisigarilyo. Ang pintuan ninyo ay bukas ulit. Salamat po, ang paulit-ulit ni Marina. Wala na kayong kailangan pang gawin, at kung puwede, huwag pong sabihin sa kahit sino na tumawag ako. Walang awit, anak. Magpalakas ka lang. Ibinaba niya ang tawag. Ngayon ay mayroon na siyang kumpirmasyon. Unti-unting lumiko ang sasakyan sa kanyang compound. Nagbayad si Marina at lumabas. Ang binti ay parang lata. Ang kahinaan ay dumating sa alon, ngunit pinilit niya ang sariling lumakad. Umakyat ng elevator papunta sa kanyang ikapitong palapag. Sa koridor pa lamang ay naramdaman na niya ang amoy mabigat at nakadudumog na pagsama-sama ng mura na sigarilyo, lasing at maasim na pagkain. Ang pintuan ng kanyang tsondo ay bukas nga. Mula sa loob ay maririnig ang pinapanatag na boses at mahinang musika. Tumigil siya sa pintuan, malalim na huminga, sinubukang pigilan ang panginginig. Ngayon ay papasok siya at ang kanyang nakaraang buhay ay matatapos. Malinaw niya itong naintindihan. Ang mundong iyon kung saan mayroon siyang nagmamahal na asawa at pag-asa para sa maligayang pamilya ay mananatili sa kabilang bahagi ng pintuan na ito. Sa loob, isang bagong katotohanan ang naghihintay, malupit, pangit, ngunit kahit papaano ay matapat. Hindi siya kumatok. Tinutukan lang niya ang pintuan at pumasok. Ang unang bagay na nakita niya, isang bundok ng maruming sapatos sa pintuan, mga botang lalaki, sandalyas ng babae, mga sinampalukang sneakers, lahat ay nakatambak sa isang tumpok. Sa kanyang paboritong ottoman mula sa isang boutique shop sa Makati na dati ay puti, ngayon ay umupo ang isang hindi pamilyar na lalaki sa sports outfit, tamat na nakpupuntang toothpick sa kanyang ngipin. Mabilis siyang tumingin sa kanya at muling lumingon. Mula sa sala ay maririnig ang tawanan. Pumasok si Marina roon, sinusubukang iwasan ang malakit na mga marka sa floor tiles. Ang larawan na nagbukas sa kanya ay mas malala kaysa sa anumang bangungot. Ang kanyang maliwanag at maluwag na sala ay hindi na nakikilala. Sa puting sofa tinapalan ngang isang bagay na pula, parang alak na hihiga si Girlie at isang lalaki na hindi pa niya kilala. Sa coffee table, puno ngang maruruming pinggan, walang lamang bote at upos, may mga paa na nakasa sa maruming medyas. Ang makurtina ay sarado at sa dilim ay lumutang ang makapal na usok ng sigarilyo. Halos lahat sila ay lasing. Oh, tingnan ninyo, sino ang dumating? Ang unang napansin sa kanya si Girlie, lasing siya. Ang kanyang mukha ay pula, napasamit ang makeup. Ang aming pasyente, tumakas mula sa ospital. Tamat na lumingon ang lalaki sa kaniyang tabi. Ito ba iyon ang manugang mong mayaman? Siya na nga, ang naktawak ni Girlie. Ate, bakit ka nakabalik ng maaga? Para sana sa katapusan ng linggo ka lang namin asahon. Tahimik si Marina. Tinitignan niya ang lahat na ito at sa kanya ay walang takot, wala ring galit, malamig at nagnangalit na pagkasuklam lang. Lumingon siya sa kusina. Doon, nakasandal sa countertop, ay si Ate Luning. Uminom siyang beer ng tuwid mula sa bote at nakikipag-usap sa isa pang hindi pamilyar na babae. Nang makita si Marina, hindi siya nahiya. Sa kabaliktaran, lumabas sa kanyang mukha ang isang baluktot na ngiti. Ay, narito na ang may-ari, pasok na, huwag mahiyang-mahiya. Pakiramdam mong bahay mo rin ito. Sandaling natigil siya. Sandali, kami muna ang namamahala dito sa ngayon. Sa sandaling iyon, natanto ni Marina na ito ay hindi katapusan, ito ang simulang kanyang digmaan, at sa digmaang ito ay hindi siya matatalo. Tahimik na hinila niya ang kanyang telepono. Lihim na binuksan ang video recording at inilagay ito sa bulsa ng kanyang damit. Ang kamera ay nakaturo sa labas. Makatotohanan,
Kailangan niya nga hindi mapapabulaan ang katotohanan. Pumasok si Marina sa sala at ang kanyang paa ay natamaan ng isang malambot na bagay. Ibinaba niya ang mata. Sa sahig sa kanyang paboritong Persian carpet na gawa sa kamay na kabalumbon ang isang gusot na kumot at sa ilalim nito, sa hugis nito, ay matulog ang isa pang panauhin. Ang carpet ay punong abo at isang malakit na bagay. Malapit sa sofa ay isang nagbuwal na faso, mula sa kung saan ay tumagas ang tubig, bumubuong ang isang madilim na pangit na paddle. Ang mabulaklak na dinala ni Steph sa ospital ay nilalapak. Bakit walang salita, ate? Ang naktaon ni Girly, malaking higop mula sa baso at mapanghamon na tumingin sa kanya. Hindi mo gusto ang aming Scrombo reception. Iniinom naman namin ang kalusugan mo para gumaling ka ng mabilis. Ang kanyang katabi ang lalaki na may 3 araw na balbas at maalab na mga mata ay malakas na nahikab at nakdagdag. O para sa kalusugan ng host, para mabata siyang nandun sa ospital. Sumabok sa maingay na tawanan ang lahat ng naron. Dahan-dahan ay tiningnan ni Marina ang kwarto, initatago ang bawat detalye, nasunong ng sigarilyo, ang balot ng kanyang paboritong silyon. Isang gasgas sa limpiyong surface NG aparador parang may kinarga nun NG mabigat. Nagkalat sa sahi ang mga baraha naglaro palang tongits. Mga walang lamang bag ng chips at money isinuksok sa likod ng sofa cushions. Hindi ito simpleng kapabayaan, ito ay isang nakatuon at masamang pagkasira. Hindi lang basta ginagamit nila ang kanyang kawalan, winawasak nila ang kanyang mundo, nagtatamasa sa bawat sandali. Lumabas si Ate Luning mula sa kusina, pinupunasan ang kanyang makamay sa apron na nakasabwat sa kanyang bata. Ang apron ay kay Marina, regalo ng isang kaibigan mula sa Cebu, manipis na tela na may burda ang kamay. Ngayon ay may mansa ang mantika ito. Naku, nakita mo na ba ang lahat? Ang tanong ng biyenanang babae na may parehong mapanghimasok na ngiti. Baka tulungan mo kami maghanda. May mga bisita kaming kasama at naubusan ng pulutan. Tumingin si Marina ng tuwid sa kanyang mata. Nasaan si Steph? Ang kanyang boses ay malalim, ngunit matatag. Si Steph, nasa trabaho, nagtatrabaho, pinabobola ang pamilya. Ang tugon ni Ate Luning, hindi katulad ng iba na nagpapahinga sa ospital. Hinila ni Marina ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang asawa. Hindi sumagot, tinawagan niya ulit. Sa ikatlong pagkakataon ay sumagot ito. Hello, ang kanyang boses ay pag-aantok. Steph, nasaan ka? Nasa trabaho? Saan pa? Ang may iritableng sagot nito. May meeting kami. Sabi ko naman huwag tawagan. Meeting? Ang paulit-ulit ni Marina, tinitignan ang katawang natutulog sa kanyang carpet. Anong meeting, Steph? Nasa bahay ako. Sa telepono ay ilang segundo ngang katahimikan. Narinig ni Marina ang mabigat na pahinga nito. Paano ka nakauwi? Bukas ka pa dapat palabasin. Lumabas ng maaga at husto kung marito ka akat. Bakit? May nangyari? Nagpapatuloy pa rin ito sa palabas, ngunit sa boses ay maririnig na ang takot. Oh, ginawang iyong pamilya ang aking tsondo na halos isang inuman. Pumunta ka at tingnan ito mismo. Marina, huwag na simulan. Yan, ang nanay ay naanyayahan lang ang ilang kaibigan at isang lasing na salusalo. Ang malamig na tanong niya, Steph, kung hindi ka nandito sa lubnug 30 minuto, tatawag akong barangay tanod at magsafilan ng reklamo, hindi lang laban sa kanila, laban din sayo bilang kasabwat. Hindi na siya nahintay nga, sagot at binaluktot ang tawag. Narinig ng biyenanang babae at ni Girly ang usapan. Nawala ang kanilang mangiti, pinalitan ng galit at kaguluhan. Ano ang pinaglalaban mo? Ang naktaon ni Girly, tumitindig mula sa sofa, ng pulis ang itutulak sa amin. Alam mo ba kung sino kami? Kami ang pamilya niya at ikaw, wala ka. Taga-sabog. Girly, tumahimik ka, ang husgang ina sa kanya. Ngunit huli na. Ang salitang taga-sabog ay tumama kay Marina tulad ng isang sampal. Kaya ganon pala siya para sa kanila sa lahat ng panahon. Hindi asawa, hindi manugang, isang taga-sabog sa kanyang sariling bahay. Ako ang may-ari ng kondo na ito.
Ang mariing sinabi niya sa bawat salita, at hinihingi kong lahat kayo ay lumabas agad. Ay hindi kami alis, ang sumigaw ni Girlie. Si Steph ay nagbigay ng pahintulot sa amin. Tama, ang nakumpirma ni Ate Luning, muling nakakuha ng kumpiyansa. Sinabi ng aking anak, nanay, gumawa kayong bahay, at ganun ang ginagawa namin. Kung hindi ka satisfied, pwede ka bumalik sa iyong ospital, masangkop ka dun. At doon ay sumabog ang kanya. Ang parirala ang esensyang lahat ng kanilang galit, lahat ng kanilang inggit ay lumabas. Naku, at ano ang mayroon kang idadaing? Ang naktawak ni Girlie, tinitignan si Marina nang may harap na pagkamuhi. Habang namamatay ka riyan, kami ay nabubuhay ng maayos dito. Kung mangyari man ang hindi maganda, lahat naman ng ito ay mapupunta sa amin. Natigilan si Marina. Narito na ito. Ang panghuling layunin. Hindi sila nagdidiwang lang, nagre-rehearsal sila. Nagre-rehearsal ng buhay ng wala siya, hinahahati ang kanyang pag-ari, sinusubok ang papel ng mamay-ari. Ang kanyang sakit para sa kanila ay hindi trahedya, isang pagkakataon. Isang pagkakataon na ginagamit nila ng buo. Tahimik na lumingon si Marina at pumasok sa kwarto. Ito ang tanging lugar sa Tondo na maliwanag na hindi pa nila nararating. Isinara niya ang pintuan at naginto roon, nakasandal sa dingding. Ang katawan ay pinalong maliit na pangingini, hindi mula sa takot, kundi mula sa put. Tiningnan niya ang kanyang kamamayos na nakatakpan, ang kanyang libro sa bedside table, ang larawan ng kanyang mamagulang sa dingding. Ito ang kanyang mundo at hindi niya hahayaang wasakin ito. Kinuha niya ang telepono at tiningnan na ang recording ay nagpapatuloy. Pagkatapos ay binuksan niya ang contacts at nahanap ang isang numero. Ang numerong ito hindi niya, ito natawagan ni minsan sa lahat ng panahon ng kanilang kasal. Ang numerong pinabawalan siya ni Steph na i-save na baka magdala ng gulo. Ang numerong kinakatakutan ng buong pamilya nito ng higit sa lahat. Si Tito Fermin, ang kapatid ng ni Steph, isang retired na general ng AFP, ngayon ay isang respetadong negosyante. Isang taong ang buong pamilya ay takot na takot, ngunit maaga pa ang pagtawag sa kanya. Una ay kailangang dumating ang pangunahing may sala, ang kanyang asawa, at makita siya ng mata sa mata. At pagkatapos ay magsisimula ang tunay na palabas, at ang magpapel dito ay magiging ibang-iba ang pagkakabahagi. Ang 30 minutong inaabangan ni Marina sa loob ng nakasaradong kwarto ay parang kawalang hanggan. Sa labas ay nagpatuloy ang mahinang salusalo. Ang musika ay naging mahinahon, ang maboses ay pinapatay. Maliwanag na ang pagbabantang tumawag ng barangay tanod ay nakapagpabagal sa kanila ng kaunti, ngunit walang nagpaplanong lumabas. Naghihintay sila kay Steph, ang kanilang tagapagtanggol at tagapagtustos. Narinig ni Marina kung paano nakpaikot ang susi sa pintuan ng pasukan. Dumating na ito. Mabilis na kumatok ang kanyang puso. Narinig niya ang kanyang boses sa pintuan, mababa at nag-alala. Nay, Ate Girlie, ano to? Bilang tugon, madaling salita at lasing na bulong ang kapatid at malakas na galit na boses ng ina. Naga-apologize sila, nagre-reklamo, itinaas ang kanilang sarili bilang mabiktima at si Marina bilang isang hysterikal na lalaki. Hindi gumalaw si Marina, naghihintay siya. Binatak ang pintuan kwarto. Marina, buksan mo, kausapin tayo. Ang boses ni Steph ay may pagikting. Tahimik niyang paikutin ang susi at binuksan ang pintuan. Nakatayo ito sa pintuan, maputla, nang hihimasok ng mga mata. Sa likod nito ay nakikita ang mapagbantay at malisyosong mukha ni Ate Luning at ni Girlie. Ano ang nangyayari dito? Ang tanong niya nang kasing tahimik ng kanyang makakaya. Naku, hindi mo naintindihan ng tama ang pag-umpisa nito sa pinag-isipang parirala. Ang nanay at kapatid gusto lang nilang magpahinga ng kaunti. Napagod sila, nagabala sayo. Tiningnan siya ni Marina ng tuwid. Nagpahinga. Inobserba niya ang hindi nakikitang panorama ng sirang sala. Ito ang tinatawag mong nagpahinga. Ginawa nilang basurahan ang aking Tondo. Steph, nanyayakang maestranyo, umiinom, naninigarilyo.
sinisira ang aking kasangkapan, ngunit medyo labis-labis lang, nangyayari iyon sa lahat. Sige na. Sinubukan nitong ngumiti, ngunit lumabas itong kawawa. Ipinagdiriwang nila ang iyong matagumpay na operasyon. Holidays naman. Ipinagdiriwang? Naramdaman ni Marina na ang malamig na kalmado ay nagsimulang mabasag. Sinabi lang ng iyong ina na sila ay nabubuhay ng mabuti habang namamatay ako. At ang iyong kapatid ay tinanggap akong taga-sabog. Ito rin ba ay dahil sa malaking kasiyahan para sa aking kalusugan? Nalito si Steph, maliwanag na hindi niya inaasahan na gagamit siya ng mga tiyak na sipi. Nagagis itong galit na tingin sa ina at kapatid. Makakausap ko sila, ang bulong nito, hindi na kailangan, ang pinigilan siya ni Marina. Gusto ko silang lumabas, ngayon din, kasama ang lahat ng kanilang mga kaibigan. Ngunit naku, saan sila pupunta ngayon? Ang pumasok ni Ate Luning, lumalabas, hindi mo may tatapon sa daan ang sariling ina ng iyong asawa. Kami ay pamilya, ang pamilya ay sagrado. Ang pamilya ay hindi naknakaw ng pera mula sa pitaka at hindi nilalapastangan ang bahay. Ang paraan ng pagsagot ni Marina, hindi inilalayo ang kanyang nga mata kay Steph. Anong karapatan mo sa amin? Ang sumigaw ni Girly, muling bumalik. Steph, sabihin mo sa kanya ang tsondo na ito ay pati na rin ikaw. May karapatan ka rito, mag-asawa kayo. Ang tsondo ay binili ko bago pa man ang kasal. Ang nagpaalap ni Marina, hindi nagpapalipas ng pagkakataon, at alam mo iyon, Girly, tulad ng alam mo rin iyon, Ate Luning. Anong bale yun? Ang hindi sumuko ni Girly, ang asawa ay nakatira dito, kaya may karapatan siya. At ang pamilya niya ay may karapatan din. Ang laking ang kanilang kapalmurang ito ay nakagulat. Hindi lang sila hindi naramdamang nakasala, tapat na naniniwala sila sa kanilang karapatan. Sa kanilang sistema ng coordinate, si Marina ay isa lamang nakakainis na karagdag sa kanyang sariling ari-arian, isang karagdag na pansamantalang nasira at humadlang sa pagtatamasan ng buhay. Steph, muling binalikan siya ni Marina sa asawa. Ito ang iyong huling pagkakataon. Alinman ay itatapon mo silang lahat ngayon o ako na ang lalabas, ngunit panghabang buhay na, nagsinungaling siya. Wala siyang pupuntahan at hindi niya planong iwan sa kanila ang kanyang tsondo, ngunit kailangan niyang makita ang kanyang reaksyon, ang kanyang huling pagpili, at ginawa nito ito, tumingin ito sa kanya, pagkatapos sa ina nito na tumingin sa kanya ng may hiling at pagbabanta, nang sabay pagkatapos ay sa kapatid, at sa kanyang tingin ay nakita niya, hindi pagmamahal, hindi awa-takot. Takot ito sa kanila, sa kanilang galit, sa kanilang mga manipulasyon. Hindi siya natakot sa kanya, hindi. Marina, huwag na mag-eksena, ang mababa niyang sinabi, ngunit nang marinig ng lahat. Pagod ka pagkatapos ng ospital, hindi ka maayos ang pag-isip. Humiga ka, magpahinga. Kami ay mag-ayos ditong lahat ng bagay. Kami. Sinabi nito ang kami. Sa kami na iyon ay kasama niya, ang kanyang ina, ang kanyang kapatid, at ang buong lasing na kawan, at siya ang kanyang asawa ay nasa kabilang panig ng bakod. Naintindihan ko na ang lahat, ang gayunding mababa niyang sagot. Sa sandaling iyon, may isang bagay sa kanya na tuluyang namatay, ang huling pag-asa, ang huling pirasong pananampalataya na mahal nito siya. Ang pagtataksil ay ganap at walang kondisyon. Lumingon siya at bumalik sa kwarto, muling isinara ang pintuan sa susi. Narinig niya ang pagkagulo sa labas, si Ate Luning ay nagtagumpay na may naging bulong, si Girly ay natawa. At si Steph malakas na sinabi ni Steph, sige na tao, tahimik lang. Nagpapahinga ang asawa. Nagpapahinga ang asawa, parang isang hatol. Umupo si Marina sa sahig, nakatakot sa kama, walang luha, mayroon lamang isang nakakabingi na kawalan. Kinuha niya ang telepono at pinanood ang video. Hindi maganda ang kalidad, ngunit lahat ay maririnig. Bawat insulto, bawat nakakatawang parirala.
ay save niya ang file sa ilang cloud storage. Pagkatapos ay nahanap niya sa internet ang telepono ng isang magandang abogado para sa diborsyo na noon ay inirekomenda ng isang kaibigan. Sumulat siya sa kanyang maikling mensahe, "Magandang araw, kailangan konsultasyon, bukas ang umaga, kaya't." At pagkatapos ay muling binuksan niya ang phonebook, ang daliri ay nahanap ang tamang numero sa kanilang sarili, si Tito Fermin. Tinitignan niya ang pangalan sa screen at nag-aalangan, ang tawag na ito ang kanyang huling trump card. Gamitin ito ngayon mga hulugang sunugin ang lahat ng tulay. Ngunit ang magtulay ay sinunok ng kanyang asawa, ang kanyang pamilya, hindi, maga pa. Una, kailangan nilang masiyahan sa kanilang katang-isip na tagumpay. Hayaan silang malasing sa kanilang kawalan ng parusa. Hayaan silang isipin na sinira nila siya, hihintayin niya hanggang umaga. Ang umaga ay mas matalino kaysa gabi at ang kanyang umaga ay magiging napakatalino at napakahirap. Ang gabi ay naging pahirap. Hindi natulog si Marina, nakikinig sa mga tunog mula sa sala. Ang salusalo na sandaling huminto noong dumating si Steph ay muling naksiklap ng buong lakas. Maliwanag na ang kanyang pagsuko at pag-alis ngang asawa sa kanyang panig ay itinuturing bilang ganap at panghuling tagumpay. Ang musika ay malakas muli, ang tawanan ay naging malakas at walang kahiya-hiya. Ilang beses ay may humawak sa kanyang pintuan, tinitignan kung nakahalang. Nakatayo si Marina sa upuan, nakabalabal sa kumot, at naramdaman kung paano hiniramog ng katawan niya ang pangangatal kahit na mainit sa lubkang kwarto. Ito ay pangangatal hindi mula sa lamig, kundi mula sa labis na stress at sakit. Bawat tunog mula sa kabilang pintuan ay parang hampas ng latigo. Narito ang boses ni Girly na nagsasalita ng malalaswa, narito ang malakas na tawanan ni Ate Luning, at narito ang boses ni Steph. Tumawa rin ito kasama nila kasama nga tao na nagpapahiya ang kanyang asawa na mahina pagkatapos ng operasyon. Hindi nito basta siya tinatraidor, tinatamasa nito ang pagtataksil na iyon na sisiyahan sa kapangyarihan at kawalan ng parusa. Naalala niya ang kanilang kasal, ang mga mata nito na punong pagmamahal, ang mga salitang ito, "Lagi akong nasa tabi mo, anuman ang mangyari." Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan mula sa simula. O nagbago ito, hindi nagbabago ang matao ng ganun. Kaya ito ay palaging ganito mahina, umaasa sa ina, kayang gumawa ng kasamaan para sa kapayapaan ng sarili. At siya, bulak sa pagmamahal, ay ayaw lang na mapansin ito. Malapit sa 3:00 ng madaling araw, ang ingay ay nagsimulang humina. Maririnig ang boses ng nag-aalwan, pagpalampa ng pintuan ng pasukan. Sa wakas ay naging relatibong tahimik ang tsondo, tinanggal lang lasing na bulong at pahilik. Naghintay si Marina hanggang ang lahat ay tuluyang tumahimik. At maingat na binuksan ang pintuan. Ang tanawin ay mapangwasak. Sa sala, sa sofa nakakalong, natutulog si Girly at ang hitsura ang lalaki. Sa sahig, sa kanyang Persian carpet, nakakulong sa pagsusumikap, nakabukas pa rin, ay isa pang panauhin. Si Ate Luning ay nakaupong natutulog sa kanyang paboritong silyon, ang mga pa ay nakasabit sa coffee table, puno ng mga basura. At si Steph ay natutulog sa isang folding bed na inilabas nila para sa madalang na panauhin sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito. Natulog ito ng may masaya sa mukha, tulad ng isang batang pagod pagkatapos ng masayang pagdiriwang. Tahimik na isinara ni Marina ang pintuan. Ang pagkasuklam ay napakalakas na halos sumakit ang kanyang lalamunan. Pumasok siya sa banyo na nakaangkla sa kwarto at matagal na tinitingnan ang kanyang mukha sa salamin. Maputla, pagod na mukha, malalim na bilog sa ilalim ng mga patay na tingin. Ito ay hindi siya. Ito ang anino ngang konfidenteng babae na siya ng ilang araw na nakaraang. Halos nagawa na nila. Halos. Hugasan niya ang kanyang mukha ngang malamig na tubig, sinubukang mabawi ang sarili. Ang galit na kumukulo sa kanya buong gabi ay nagbigay daan sa ibang damdamin. Malamig, kalkuladong put. Hindi na niya gusto ang katarungan.
Gusto niyang pahihiganti matigas, halimbawa at nakakahiya para hindi nila malimutan ang araling ito sa buong natitirang buhay nila. Bumalik siya sa kwarto at kinuha ang telepono. Sumulat siya ng isa pang mensahe sa abogado, nagbago ang plano. Hindi ko lang kailangan ng konsultasyon kundi buong suporta. At kailangan din ng pinakamahusay na appraiser ng pinsala sa siyudad bukas ng umaga. Pagkatapos ay binuksan niya ang laptop. Ang kanyang ahensya ay hindi lamang nag-ayos ng makasalan at kaarawan, paminsan-minsan ay may malalaking kumpanya na lumalapitan sa kanya para sa mga corporate events. At sa kanyang database ay mayroon siyang mga kontak ng mga tao mula sa iba't ibang propesyon. Nahanap niya kung ano ang kanyang hinahanap, ang makontak ng security firm na tagapangalaga. Ang direktor nito, isang dating miyembro ng espesyal na puwersa, ay isang matagal na kliyente niya. Sumulat siya sa kanya, Kuya Robert, magandang araw, kailangan ng inyong tulong, hindi karaniwang sitwasyon, kailangan ko ngang seguridad sa panahon ng pagpapaalis ng mga hindi gustong tao, confidential, magkano ang gimagastos para sa isang response group. Ang sagot ay dumating halos kaagad. Marina, libre para sayo. Isipin mo itong bonus para sa napakagandang company event na inayos mo para sa amin nun, kailan at saan. Ngumiti siya. Nagsimulang umugis ang plano. Hindi siya humiga, umupo sa silyon, nanonood habang nagliwanag ang labas ng bintana at maingat na gumawa ng listahan. Una, hintayin silang magising. Pangalawa, itala ang kanilang reaksyon at mga posibleng banta. Pangatlo, hintayin ang pagdating ng abogado at appraiser. Pangapat, tawagin ang tagapangalaga. At tanging pagkatapos, kapag ang eksena ay ganap ng handa, gawin ang pinakamahalaga na tawag. Nagsimula ang umaga bandang 9:09. Sa kabilang pintuan ay maririnig ang maungol, kalampak ng mapaa, galit na pagbubuno. Mayroon tumawak ng malakas ng tubig. Binuksan ni Marina ang recording sa kanyang telepono at inilagay ito malapit sa pintuan. Ay, masakit ang ulo. Ito ang boses ni Girlie. Nay, nasaan ang sabaw? Anong sabaw, anak? Halos wala akong lakas mismo. Ang nag-ungol na tugon ni Ate Luning. Steph, anak, tumakbo ka sa tindahan ng beer. Narinig ni Marina ang hindi masayang pagbubuno ni Steph, ngunit pagkatapos ay nagsimula itong magbihis. Lumapit ito sa pintuan niya at muling humila ng hawak. Marina, tulog ka ba? Buksan mo. Kailangan kong para sa beer. Tahimik si Marina. Marina, lakas ng katok, huwag magkunwari. Alam kong hindi ka natutulog. Kailangan kong para sa inumin. Katahimikan. Ay, sige, sige. Ang sigaw nito, kuripot, hanapin ko mismo sa iyong pitaka. Narinig niya kung paano kinukuha ni Steph ang kanyang bag na sa kasamaang palad ay naiwanan niya sa pintuan. Nahanap ko na, ayos na, masaya ang boses nito. Sige, tutulungan ko na ang pamilya. Ngumiti si Marina. Perpekto. Isa pa, pagnanakaw. Mismo ang kanyang makamay ang nagtitipon ng ebidensya laban sa sarili nito. Nahintay siya. Pagkaraan ng isang oras ay dumating ang abogado, mataas, matulis na lalaki na may maliksi na mga mata. Halos sabay pa rin sa kanya ay dumating ang appraiser, isang maliliit at maliksi na tao na may malaking kamera. Lumabas si Marina mula sa kwarto. Ang buong kumpanya ay nakaupo sa mesa sa sala at tamad na uminom ng beer mula sa mga bote. Nang makita nila si Marina kasama ang dalawang hindi kilalang lalaki, natigilan sila. Sino pa itong dalawa? Ang mapanghimasok na tanong ni Girlie. Ito ang aking abogado at ito ay ang appraiser ngang pinsala. Ang malinaw na pagkilala sa kanila ni Marina. Ito ay i-assess ang lahat ng inyong nagawa at pagkatapos ay magpapadala kami sa inyo ng bill. Bawat isa sa inyo, personal. Namula si Ate Luning. Anong pinsala? Nagpapahinga lang kami. Ang mga resulta ng inyong pahinga, ang sinabi ni Marina, itinuturo ang appraiser na nagsimula ng maklik ng kamera. Aming tantiyahin sa piso. Makano? Ang naktaon ni Steph,
tumitindig. Nagbibiro ka ba? Anong karapatan mo? Karapatan enege mayari, ang pumasok enege abogado. Ang aking kliyente ang tanging nagmamayari enege kondonaito, at kayo, magamamamayan, ay nandito ng ilegal at sinisira ang kanyang pag-aari. Ang pagdating ng abogado at appraiser ay may epekto na parang sumabog na bomba. Ang lasing na kayabangan ay agad na naglaho, pinalitan munang hindi paniniwala, pagkatapos ay halatang takot. Ang appraiser, na hindi pinagtutuunan ang sinuman, ay metodikal na ginagawa ang kanyang trabaho. Kinukuha ang litrato ng bawat sinunugang sofa, bawat gasgas sa kasangkapan, bawat mansa sa carpet. Ang kanyang flash ay walang habas na pinuputol ang dilim mula sa mga kurtinang nakasara at inilalantad ang lahat ng detalyeng gabi-gabing pagkawasak ginagawang opisyal na ebidensya ang maito. Ano ang ginagawa niyo? Ang namanghal na sinabi ni Ate Luning na tinitignan ang appraiser tulad ng isang linta. Tigilan iyon. Pamilya kaming tsondo. Ina-assess ko ang pinsala sa kahilingan ng may-ari. Maam, ang matahimik na tugon ng appraiser, itinuturo ang lens sa basag na faso. Ang inyong reklamo ay sa kanya. Kinukuha si Steph. Unang nakabawi mula sa unang gulat, ay sinubukang lumipat sa pag-atake. Lumapit ito kay Marina. Ang kanyang mukha ay nagbago ngang masamang grimache. Anong ginawa mo? Ang naisip mong dalhin dito nga taong ito? Gusto mo kaming pabaksakin? Hindi ako ang nagpabagasa ng kahit ano. Steph, ang boses ni Marina ay mahinahon, ngunit may tumataha na bakal sa loob nito. Kayo ang nagpabagasak. Ginagawa ko lamang itong legal na proseso. Anong legal na proseso? Pamilya kami. Ang pamilya ay hindi naknakaw ng pera mula sa pitaka ang kanilang asawa. Ang mariing tugon niya, nang matingnan ng tuwid sa mga mata, alam ng kausap kung ano ang tinutukoy niya. Umurong ito, naunawaan na alam na niya ang tungkol sa kanyang umaga na paglalakad sa kanyang pitaka. Ang magkasama ni Girly at ang kanyang magkatabi ay nagsimulang mag-alala. Ate Girly, baka umalis na tayo, ang bulong lalaki. Parang setup ito. Umupo. Ang sumigaw ni Girly, ngunit wala na ang nakaraang kumpiyansa. Ang abogado ni Marina, na tahimik na nanonood sa eksena ng may profesional na pagtataka, ay humakbang pasulong. Papayuhan ko ang lahat ng narito na hindi ka mag-anak na magpakilala, ang formal na sinabi niya. Kundi ay maring kailanganin ng aking kliyente na tumawag ng pulis para matukoy ang inyong pagkakakilanlan at sabay na kunin ang inyong pahayag sa usapin ng pagwasak ng pag-ari ng iba. Ang salitang pulis at pahayag ay parang magic. Ang mapanauhin ay nagsimulang isa-isang tumayo at mag-usad-usad papunta sa labas, nagbubulong ng mga bagay tungkol sa kagyat na trabaho. Sa 5 minuto, sa tsondo ay natira lamang sina Marina at ang kanyang team at ang banal na pamilya Steph, Ate Luning at Girly. Sige, ngayon ay mag-usap na tayo, ang sinabi ni Marina nang lumabas ang huling panauhin at nakpalampak ang pintuan. Si Ate Luning ay umupo sa upuan at hinawakan ang kanyang puso. Ay, hindi na ako mayos. Tumaas ang presyon. Tubig, tulong. Nasa kusina ang tubig. Ang matahimik na tugon ni Marina. Pwede rin kayo maghugas ng pinggan habang nandun. Marami na kaming hindi nahahugas mula kahapon. Nagmamakaawa na tingin ang biyana ng babae sa kanya, ngunit hindi naglakas na makipagtalo. Malinaw na pinipigilan siyang presensyang abogado. Tinapos ng appraiser ang kanyang trabaho at lumapit kay Marina. Paunang pagtatantiya, ang pinsala ay hindi bababa sa 30 hanggang 40,000 piso, ang mababa niyang sinabi. Ito ay hindi kasama ang dry cleaning at posibleng pagpapalitan ng ilang tiles. Ang eksaktong halaga ay sasabihin ko pagkatapos ng ekspertisang pag-aral. Ang salitang 40,000 ay tumalab tulad ng isang baril. Si Girly ay humiyaw, naging kulay abo ang mukha ni Steph. Magkano iyon? Ang nautal na tanong nito. Nagbibiro ka ba? Hindi nagbibiro ang aking espesyalista, ang sumagot para sa appraiser si Marina. At ito ay simula pa lamang. Pagkatapos ay lumingon siya sa abogado niya.
Gusto ko ring pag-usapan ang aking patuloy na pananatili o mastiya, ang hindi pananatiling ilang tao sa aking tsondo. Marina, hindi mo ako maaring itapon, ang sumigaw ni Steph. Ako ang iyong asawa, dating asawa, ang itinamangang abogado. Ang aking kliyente ngayon ay nakfa-file ng diborsyo. Dahil ang tsondo ay pag-ari bago ang kasal, kailangan ninyong lisanin ito sa loob ng takdang panahon ayon sa batas. Mayroon akong karapatang manirahan dito hanggang. Mayroon, ang malamig na ngiting sinabing abogado, ngunit hindi ko iyon irerekomenda. Dahil bawat araw ng inyong pananatili dito ay magpapataas ng halaga ng paghahabol para sa moral na pinsala. At maniwala kayo, medyo marami na ang naranasan ng aking kliyente. Nanonood si Marina sa eksena ng may nakatigil na kainutan. Wala ng sakit, malamig na kasiyahan lamang. Gumagana ang plano, sila ay nalito at natakot. Ang kanilang mundo itinayo sa kapalmuran at kawalan ng parusa ay gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Ngunit alam niya na hindi pa ito ang katapusan, ang pinakamatinding hampas ay darating pa. Lumayo siya sa bintana at kinuha ang telepono. Dumating na ang oras para sa huling akord. Nahanap niya ang numerong iyon, si Tito Fermin. Ang daliri ay natulos sa itaas ng batan ng tawag. Nahulog siyang isang huling tingin sa kanyang mamang usig. Si Steph ay nakatayo, ang ulo ay nakayuko. Si Girly ay isterikong bumubulong sa ina. Si Ate Luning ay nagpapatuloy ng pag-arte ng atake sa puso, ngunit nang hindi mapanang ginagawa niya ito nang hindi kapanipaniwala. Hindi pa naisip niya, isa pa lang na kilos. Lumapit siya sa abogado at mababa itong sinabi, tumango ito at muling bumaling sa pamilya. Isa pa, dahil ang Ginoong Steph ngayon ng umaga ay nagnakaw ng pera mula sa pitaka ng aking kliyente, ang katotohanang ito ay kailangang isama sa kaso. Si Steph ay natindigan tulad ng may tinamaan. Hindi ako nagnakaw. Kinuha ko ang pera mula sa pitaka ng aking asawa. Walang maaring maging pera ninyo doon. Ang mahirap na sagot ng abogado. Lalo pa na kinuha ninyo ito ng walang pahintulot. Ito ay naitala sa recording device. Ngayon sila ay ganap na kinalatas. Nakita ito ni Marina sa kanilang mata at ngayon ang oras. Pinindot niya ang button ng tawag. Sa telepono ay may matagal na ring. Puso niyang tumibok sa inaabangan. O ang mababang at makapangyarihang boses na dumating sa linya. Tito Fermin, magandang araw. Ako si Marina, ang asawa ni Steph, ang malakas at malinaw niyang sinabi para marinig ng lahat. Humihingi ng tawad sa pagistorbo, ngunit nangyari ang isang bagay na nakakapekto sa dangal ng pamilya. Sa mga salitang dangal na pamilya, sabay na natindig sina Steph, Ate Luning at Girly at tumingin sa kanya ng may tunay na takot. Ito ang takot na hindi nila mapigilan. Primal, primitive na takot sa isang taong may ganap na kapangyarihan sa kanila. At sa sandaling iyon ay naintindihan ni Marina na nanalo siya ng tuluyan at walang kondisyon. Ang epekto ng pangalang Tito Fermin ay tulad ng pagputok ng kuryente. Ang trio, nakakatapos lang humihingi ng karapatan, ay agad na nagumon. Nakalimutan ni Ate Luning ang kanyang pag-arte na katake sa puso at naktindig. Naging puti ang kanyang mukha tulad ng kama sa ospital. Si Girly ay natigilan, bibig na nakabukas, nahulog ang boteng beer na may mapurol na ingay pababa sa mantasang sahig. Si Steph naman ay naging parang bato. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa telepono sa kamay ni Marina na may ekspresyon ng mortal na takot. Huwag. Ang bulong nito, ngunit ang boses ay naglaho sa katahimikan. Nakikinig ako sa inyo, Marina, ang nagkulog ng boses sa linya. Tahimik ito, ngunit sa katahimikang iyon ay maririnig ang nakatagong kapangyarihan, ang ugaling mag-utos. Tito Fermin, narito ako ngayon sa aking tsondo. Mabagal na nagsalita si Marina, pinipili ang bawat salita at tinitingnan ng tuwid si Steph. Kakagaling lang mula sa ospital pagkatapos ng operasyon. At nakahanap ako rito, mahinahon na sasabihin na medyo hindi kaaya-ayang larawan. Sandaling naktigil siya, nagbibigay sa kanilang pagkakataon na mabusog ang sandali.
Ang buong pamilya ninyo, si Ate Luning, si Girly, at si Steph mismo kasama ang maestra nyo ay nag-organisa rito ngang nahintay sandali siya nagahanap ngang salita. Ganitong masayang pagtitipon kasama ang pag-inom ng alak at pag-aari ng aking pag-aari. Humakbang si Steph patungo sa kanya, iniabot ang kamay para bawiin ang telepono. Marina, tigilan mo na. Bumubulong ito. Isang hakbang pa ang inurong niya, hindi inilalayo ang tingin sa mga mata nito. Higit pa rito, nang hinihingi ko silang umalis, sinabi sa akin na wala akong halaga rito. Sinipi niya ang pinakamaliwanag na mga parirala na narinig niya sa nakaraang 20 oras na tagasabok ako, na habang namamatay ako, sila ay nabubuhay ng maayos, at na, kung mangyari man ang hindi maganda, lahat ng aking pag-ari ay mapupunta sa kanila. Katahimikan sa linya, ang katahimikan ay gayon nakakapal na parang maari mo itong hawakan. Nandoon ba si Steph? Sa wakas ay nagtanong si Tito Fermin. O, nandito sila, buong pamilya. Ipasa sa kanya ang telepono. Iniabot ni Marina ang telepono kay Steph. Tiningnan nito ang aparato tulad ng isang gising na ahas. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi ko ibibigay. Ang napamurmura nito. Tumatanggap ito ang ibalita ni Marina sa linya. Naintindihan, ang boses ng general ay naging mas matitigas, kaya sabihin sa kanya at marinig ng lahat, darating ako sa inyo sa loob ng 1 oras at huwag sanang ngang magtangkang umalis ang sinuman. Utuzito. Naputol ang koneksyon. Ibinaba ni Marina ang telepono. Darating siya sa loob ng 1 oras ang ibalita niya at iniutos sa lahat na manatili. Ang takot na nakatago hanggang doon ay pumasok palabas. Ate Girly, tara, alis tayo. Ang sumigaw ni Ate Luning, kinukuha ang kanyang bag. Saan tayo alis, nanay? Sinabi niyang maghintay. Ang istrikong pagpalahaw ni Girly. Hindi mo ba naalala kung ano ang nangyari noong huli? Ayoko na alalahanin. Lahat naman dahil sa kanya. Itinutok ngang biyana ng babae ang daliri kay Marina. Mangkukulam, sinasadya niya ito. Si Steph ay tila nahulog sa isang pagkawala. Nakatayo ito sa gitna ng kwarto, naktingin sa isang punto at may bumubulong sa sarili. Tapos na. Papatayin niya ako. Lumayo si Marina at ang abogado. Hinahayaan silang mag-enjoy sa pamilyang eksena. Nanunod siya sa lahat ng may nakatigil na kainutan. Sino ang Tito Ferming ito? Kung maari magtanong, ang mababa nitong tanong ng abogado. Tito ni Steph. Retired General, ngayon ay negosyante. Taong lumaki sa disiplina. Ang parehong mababa niyang sagot, mayroon silang isang matagal na kasaysayan. Ang Steph ay naging labis na nakasala sa kabataan at iniligtas siyang tito. Ngunit may kinuha siya ang pangako mabuhay ng matuwid at huwag papahiyang ang apelidong ama. Mula noon ay takot sila sa kanya ng labis. Ang 1 oras ng paghihintay ay naging pahirap ngunit hindi para kay Marina, kundi para sa kanila. Si Ate Luning ay nagligid sa kwarto, naupo at nagtindig, uminom ng tubig baso bawat isa. Si Girly ay umupo sa sofa, nakasukpong sa sulok at tahimik na umiyak. Pinahahalo ang mga natitirang makeup sa kanyang mukha. Si Steph ay nakatayo, ring parang estatwa. Kahit ang Pricer, nasanay sa iba't ibang sitwasyon, ay mukhang nervyoso. Eksakto, pagkatapos na 1 oras, tumuno ang doorbell. Maikling at makapangyarihang tuno. Si Steph ay natindi tulad na may kuyind. Buksan mo ang pintuan, ang utos ni Marina. Parang zombie. Lumakat ito sa pintuan at binuksan ito. Sa pintuan ay nakatayo si Tito Fermin mataas, kulay abong buhok maayos kahit may halos 70 taon na siya. Suot niya ang mahigpit na madilim na suwet. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon tulad ng isang manlalarong poker, ngunit ang mata malamig, kulay abo ay tumingin ng may lakas na parang tumutusok, hindi siya nagbati. Tahimik na pumasok sa tsondo, pinagmasdan ang kaguluhan, hinawakan ang mamata sa lasing na mukhang pamangkin at ang mga kamag-anak nito at pagkatapos ay tumingin kay Marina. Magandang araw, Marina. Ang kanyang boses ay nagulat na maging malambot.
Hinihiling ko ang iyong patawad para sa asal ngam nga ito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Steph. Ano, ang sinabi niya isang salita lamang, ngunit sa ano na iyon ay lahat. Kabiguan, galit, put. Tito, ako, ang nagsimula, si Steph. Tumahimik. Ang naputol sa kanya ni Tito Fermin. Lumipas na ang iyong oras na magsalita. Ngayon ay makinig ka lang. Ikaw, at ikaw. Isa-isa niyang itinuro sina Steph, Ate Luning, at Hurley. Hiyay ninyo ang apelido. Nilabak ninyo ang pangako na ibinigay ninyo sa akin 10 taon na ang nakakaraan. Kumilos kayo hindi tulad ng mga tao, kundi tulad ng mga lobo. Nagsalita siya ng mababa, halos walang damdamin, at dahil dito ay mas nakakatakot ang kanyang masalita. Inalis ko kayo, muling tumingin siya kay Steph, mula sa isang hukay na kung saan ay walang nakakalabas. Nagbayad ako para sa iyong makasalanan ng aking pera, ng aking reputasyon, at isang pangako lang ang kinuha ko mula sa iyo, mamuhay ng tapat at huwag papahiyang ang pangalan ng iyong ama. Naalala mo ba iyon? Tumango si Steph, hindi makapagsalita. At ano ang ginawa ninyo? Inobserba ang tito ang tatlo ng mabigat na tingin. Pinakasunduan ninyong linlangin, panahiyain, at palampasin ang isang babae na nagbukas ngang kanyang bahay sa inyo na nakahiga sa ospital pagkatapos ng operasyon. Naisip ninyong Panginoong buhay kayo. Lumapit siya kay Ate Luning. Lumato ito sa kanyang tingin. At ikaw, Luning, lagi ko nang alam na paninibuho ka at walang muwang, ngunit hindi ko naisip na ganun ka kaluwalhati. Wala akong ginawa. Ang panimulang pagtutol ng biyena ng babae, siya ang may kasalanan. Siya, tumahimik. Ang sumigaw niya ng ganon na lakas na nagulat ang abogado. Katahimikan. Lumakat-lakat si Tito Fermin sa kwarto, dumadaktang sa mga basura. Huminto siya sa harap ni Marina. Marina, ano ang gusto mo? Ang tanong niya. Ito ang pangunahing tanong at handa siya dito. Nagpigil ngang saglit si Marina. Nararamdaman ang matingin ng lahat ng naroon doon. Ang tingin ni Steph ay puno ng pagmamakaawa. Ang matingin ng ina at kapatid nito, pagalong takot at galit. Ang tingin ni Tito Fermin ay mapagmasid at nakakasorpresa, may pagalang. Hindi niya pinakitunguhan siya bilang biktima. Pinakitunguhan niya siya bilang katumbas, bilang isang taong may karapatang humiling ng kasiyahan. 3 bagay ang gusto ko, Tito Fermin, ang matatag niyang sinabi, at ang kanyang boses ay hindi nanginig. Una, agaran at walang kondisyong diborsyo. Pangalawa, ganap na pagbabayad na pisikal at moral na pinsala. At ikatlo, isa pang saglit tumingin ng tuwid sa mga mata muna ni Ate Luning, pagkatapos ay kay Girly. Gusto ko na sila ay tuluyang mawala sa aking buhay, na hindi ko na makita o marinig ang kahit sino sa kanila. Dahan-dahang tumango si Tito Fermin. Makatwirang makahilingan, lumingon siya sa pamangkin niya. Narinig mo, diborsyo, agaran, nang walang anumang pagtatalo tungkol sa pag-aari. Lalabas ka rito nang may dala lamang kung ano ang iyong dinala o mastiya, kung ano ang matitira pagkatapos mong bayaran ang lahat ng ito. Ginawang arko ng kamay ang paligid na kwarto. Ngunit wala akong pera, ang nahigupit ni Steph. Makakaroon ang maikting na tugon ng tito. Ibabenta mo ang iyong sasakyan. Kung hindi sapat, ibenta ang garahe na natira sa iyong ama. At kung hindi pa rin sapat, tatrabaho ka sa 2 trabaho. 3, anong trabaho man, kahit tagapaglinis, kahit kargador, ngunit ibabalik mo sa babaeng ito ang bawat sentimo. Naintindihan ba? Mapahiyang tumango si Steph. Pagkatapos ay lumingon si Tito Fermin sa mga babae. At kayong dalawa, ang pinsala ay babayaran ninyo ng sabay, kalahati niya. Tingnan niya si Steph, kalahati ninyo. Wala kaming pera, ang umiyak ni Ate Luning. Kami ay mga maralitang babae. Pensyon ko ay 15,000. Mayroon kang bahay sa Bulacan? Ang nakpalap na Tito. Yaong laki kang pumupunta tuwing takaraw. Ibebenta mo iyon, at ikaw, inilipat ang tingin niya kay Girly.
Ibebenta mo ang iyong bahagi sa inupahang apartment ng inyong pamilya na napunta sa'yo pagkatapos ng kamatayan ng iyong ama. Hindi ko makakawa ang humiyaw ni Shirley. Iyon lang ang mayroon ako. San ako titira? Hindi ko iyon alalahanin. Makakahanap kayo ng maliit na inupahang kwarto sa labas ng lungsod. Maalala ninyo kung gaano kaginhawa ang buhay noong inaalagaan ninyo ang iba. Muling tumingan niya si Marina. Kasiya siya ba ang mga kondisyong ito para sa inyo? Ang tumango si Marina. Ang abogado niya na nanonood sa eksena ng may profesional na pagtataka ay halos hindi mapansin na ngumiti. Ang ganitong mabilis at epektibong extrajudicial settlement ay hindi pa nangyayari sa kanyang karera. At ngayon, ang itinataas ng boses ni Tito Fermin, sa loob ng 10 minuto ay wala na kayong katawan dito. Pinakuha na ang inyong mga gamit at umalis. Steph, nananatili ka. Magkakaroon tayo ng hiwalay na usapan. Si Ate Luning at si Girly, pinilit ng kanyang malamig na tingin, ay nakmadaling itipon ang kanilang magamit na nakakalat sa tsondo. Gumalaw sila ng mabilis, pabugso, natakot na itaas ang mamata sa kanya. 10 minuto pagkatapos ay nakatayo sila sa pintuan kawawa, gumugulong ang buhok, ganap na kinalatas. Tito Fermin, baka maaari naming ang nagsimula ni Ate Luning. Palabas, ang sinabi niya, itinuturo ang pintuan. Tulad ngang nasunog ay tumalon sila sa labas ng pinto. Nang maklik ang pintuan pagkatapos nila, lumingon si Tito Fermin kay Steph. At ngayon ikaw, ang sinabi niya ng mababa, lapitan ang iyong asawa at lumuhod. Ano? Hindi makapaniwala si Steph sa kanyang narinig. Malinaw ang aking sinabi, lumuhod at humingi ng patawad. Hindi para doon, muli niyang ginawang arko ang kwarto, kundi para naging hindi lalaki kundi basahan ka, para sinalungat mo ang kanyang tiwala, para pinayagan mong paalisin ang iyong balif na pamilya sa kanya. Sige na, hinihintay kita. Tumingin si Steph sa tito niya, pagkatapos kay Marina. Sa kanyang nga mata ay takot, kahihiyan ngunit hindi siya nangahas na sumuaway. Dahan-dahan, parang sa panaginip, lumuhod siya sa isang tuhod, pagkatapos ay sa isa pa. Nakatayo siya sa harap niya sa kanyang dalawang tuhod sa gitnang kanyang sirang tsondo. Patawarin mo ako, ang pinigil nitong sinabi, mali ang aking ginawa, ako, lahat ay kasalanan ko. Tumayo, ang mababa niyang sinabi. Tumingin siya sa kanya mula sa itaas at hindi naramdaman ang anuman walang awa, walang masamang kasiyahan, walang kaginhawahan, kawalan lamang. Ang taong minsan niya ay minahal ay hindi na umiral para sa kanya. Sa kanyang lugar ay isang kawawa, si Rong Anino. Mas malakas ang boses, ang utos ni Tito Fermin, at tumingin ka sa kanyang mata. Patawarin mo ako, Marina, ang malakas na ulit nito, itinaas ang mamata na punong luha. Wala akong karapatang patawarin, nakasala ako sa lahat. Tumayo, ang ulit niya ng mababa. Tumadyo ito. At ngayon lumakad ka sa kusina at simulan mong linisin ang basurang ito, ang utos ng tito. Dun lilinisin mo at babantayan ang lahat bago ka tuluyang umalis ng magpakailanman. Natitinak, lumakat si Steph sa kusina, nahanap ang timba at basahan at tahimik na nagsimulang mahmop kang malakit na saik na punok spilled beer. Lumapit si Tito Fermin kay Marina. Kailangan mong magpahinga, pumunta ka sa iyong magulang o sa isang resort. Ako ang magbabayad, ang sinabi niya. At kapag bumalik ka, ang lahat ay magiging maayos dito at ang mga taong ito ay hindi na mararamdaman sa iyong buhay. Ginagarantiyahan ko ito. Salamat. Ang tapat na sinabi ni Marina. Walang utang na loob. Uminog siya. Ako ang dapat humingi ng tawad sa inyo para sa pagpapalaking isang ganitong uri ng tao sa aming pamilya. Kung kailangan mong anumang tulong anumang uri tawagan mo lamang, ang dagdag niya bago lumabas. Alam ni Marina na hindi na siya tatawag, kaya niyang harapin ang lahat sa sarili. Ngunit mula sa kanyang mga salita ay naging mainit ang kanyang puso. Sa malupit na mundong ito, may natitirang tunay na mga lalaki para sa kanino ang mga konsepto ng karangalan at dignidad ay hindi basta isang salita.
Ang abogado at ang appraiser ay nagpaalam din na ngakong magpapadala ng lahat ng dokumento sa email. Bago umalis ay dumungaw si Marina sa kusina. Si Steph ay nakayuko, kuskusin ang mansa ng alak mula sa sahig. Hindi ito tumingala. Lumabas siya mula sa tsondo nang hindi lumingon. Sa labas ay nagliliwanag ang araw, kumakanta ang mga ibon. Ang buhay ay nagpapatuloy. Ngunit ito ay isang ibang buhay na. Isang buhay kung saan siya ay malaya. Sa labas ng gusali ay saglit na tumigil si Marina at malalim na huminga ng sariwa at malamig na hangin ng umaga. Naamoy niya ang bagong magadahon at kalayaan. Ang kaibahan mula sa nakapadok, puno ngang pagsinungaling na atmosfera ng kanyang tsondo ay napakatalas na nahilo siya. Sumandal siya sa dingding ng gusali, sinusubukang pigilin ang panginginig ng natuhod. Tumawag siyang Grab at ibinigay ang address ng kanyang magulang. Nakatira sila sa isang matahimik na tirahan sa Olsta, Mesa, Manila sa isang maingay na berde na bakuran. Ang biyahe ay humigit kumulang 40 minuto. Sa buong oras, tumitingin siya sa bintana ngunit hindi nakakakita ng anuman makikita, lamang ang pag-ukit ng kanyang sariling mukha. Lahat ng kaganapan ng nakaraang 24 na oras ay tumatalim sa kanyang ulo sa isang balif na kaleidoscope. Silid ng ospital, mapanghimasok na boses ng asawa sa telepono, sirang tsondo, kapalmuran ng makamag-anak, kahihiyan, malamig na pagkalkula, at, sa wakas, ang nakalinlang na tagumpay na ito. Nanalo siya ngunit walang kasiyahan. Isang mapait na pag-unawa lamang na gaano karupok ang kanyang kaligayahan, gaano kasinungaling ang taong pinagkatiwalaan niya. Isang taon at kalahating ang kasal, isang taon at kalahating ang buhay na itinayo sa panlilinlang. Paano niya mapansin? Paano niya hindi mapansin ang halata? Ang sagot ay simple, gusto niyang maniwala. Gusto niyang maniwala sa pagmamahal, sa pamilya, na hindi siya nag-isa. At para sa paniniwala na iyon ay nagbayad siya ng napakamahal na halaga. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng kilalang pintuan, naunawaan ni Marina na wala pa siyang lakas na makita ang kanyang magulang. Ayaw niyang magpaliwanag, umiyak, marinig ang mga salita ng awa. Kailangan niyang mag-isa sa katahimikan. Nagbayad siya at lumabas ng sasakyan. Ngunit hindi pumunta sa bahay, lumakad siya papunta sa lumang parke na nagsisimula sa likod ng bakuran. Nakahanap siyang walang taong bangko sa ilalim ng isang matanda at malawak na atsasya at umupo. Ang araw ay dumadaan sa mga bagong dahon, gumagawang makakaibang guhit sa lupa. Sa malapit ay nakawit ang mga ibon, tumatawa ang mga bata. Ang mundo ay namumuhayng sariling mapayapang buhay at wala itong pakialam sa kanyang personal na trahedya. At sa sandaling iyon ay sumapit sa kanya. Lahat ng matagal na at maingat na pinigil ay lumabas palabas. Umiyak siya walang ingay, desperado, nanginginig ang buong katawan. Ito ay hindi luhang pagmamakawa. Sa sarili ito ay luhang mapait, hindi matitis na sakit. Sakit sa kanya para sa kanyang pagtataksil, sa kanila para sa kanilang kapotan at inggit, at sa kanyang sarili para sa kanyang pagkabulag at simplisidad. Umiyak siya ng matagal hanggang sa maubusan ng luha, hanggang sa kawalan ng natirang sa loob ay isang malalim na nagngangalit na kawalan. Umupo siya sa bangko, naktingin sa harap ng blangkong tingin, at unti-unti ang kawalan ay nagsimulang mapuno ngunit hindi ng sakit, kundi ng ibang bagay. May kahawig sa malamig at matatag na pagpapasya. Naalala niya ang masalita ni Tito Fermin, matapang ka, at bigla niyang naunawaan na ito ay totoo. Siya ay matatag, nakaligtas siya sa isang komplikadong operasyon. Nakapagtayo siya laban sa isang buong pulutong ngamga kaaway. Nagtagumpay siyang ipagtanggol ang sarili at ang kanyang dignidad. Nasugatan sila, ngunit hindi nila sinira. Kinuha niya ang kanyang mirror mula sa bag at tumingin sa sarili. Mula sa salamin ay isang estranyo ang tumingin sa kanya, may pula at namamagang nga mata, ngunit matatag at hindi natitinag ang tingin.
At ang babaeng iyon ay mas gusto niya kaysa sa dati yaong nakatira sa mundo na mailusyon. Ang panloob na pagbabaho na nagsimula sa silid na ospital ay natapos. Hindi na siya biktima. Siya ay isang taong nakaranas ng pagtataksil at naging mas malakas. Tumayo siya mula sa bangko at lumakad patungo sa bahay nga kanyang mamagulang. Handa na siya silang makita. Binuksan ngang ina ang pintuan at napahiya. Marina, anak, ano ang nangyari sa'yo? Wala kang mukhang kulay. Ayos lang, nanay, ang sinabi ni Marina. At sa unang pagkakataon sa matagal ay talagang ngumiti siya. Ayos na ang lahat. Pumunta lang ako para bisitahin kayo. Ilang araw. Pumasok siya sa apartment kung saan amoy lutong kanin at kabataan. Niyakap niya ang ama niya na lumabas sa silid sa kanyang boses. Umupo siya sa matandang sofa sa sala at sa sandaling iyon ay naunawaan niya na sa bahay na siya tunay na bahay. Ang kanyang kuta ay nasira, ngunit mayroon siyang natitira isang bagay na hindi makukuha o maaring lapastanganin, ang pagmamahal ng kanyang tunay na pamilya. Gabi na ng pagkatapos ng mahabang pag-uusap, nang lahat ng luha ay naiyak na at lahat ng salita ay nasabi, tumawag ang abogado. Marina, may balita, makipag-ugnayan lamang sa akin si Tito Fermin. Nagmumungkahi siyang bilhin ang ari-arian ni Ate Luning at ni Girlie ang bahay sa Bulacan at ang bahagi sa apartment sa presyong pantay sa market. Ang pra ay pupunta sa pagbabayad ng inyong pinsala at pagbabayad ng kanilang utang sa kanya. Ang natitira ay ililipat sa inyong account bilang karagdagang kompensasyon. Naghintay sandali si Marina. Hindi, ang sinabi niya. Bakit? Ang nagulat na tanong ng abogado. Ito ay kapakipakinabang na alok. Hindi ko kailangan ang kanilang maruruming pera, ang sagot ni Marina. Hayaan silang magbenta sa sinumang gusto nila at magiwalay sa kanilang mga utang. Gusto ko lamang tanggalin sila ng tuluyan mula sa aking buhay. Ibinaba niya ang tawag at tumingin sa kanyang mamagulang. Tama ka, ang sinabi ng ama. Mas mabuti na mas kaunting ngunit malinis at alam niyang tama ang kanyang ginawa. Hindi ito simpleng desisyon, ito ay kanyang manifesto. Manifestong bagong buhay kung saan walang lugar para sa kasinungalingan, dumi at mga taong hindi karapat-dapat kahit sa kanyang pinakamaliit na daliri. Magsisimula siyang mula sa simula at alam niyang kaya niya. Ang susunod na ilang linggo ay lumipas sa usok ng mga legal na pamamaraan at arawang pag-aayos. Ang diborsyo kay Steph ay naganap ng napakayos. Sa korte ay tahimik at napababa siya. Sa lahat ng tanong ay sumasagot ng isa-isang salita, agad na sumasang-ayon. Hindi siya nangahas na kontrahin ang kanyang karapatan sa tsondo o humingi ng anumang kabayaran. Ang hindi nakikitang tingin ni Tito Fermin na naroroon sa bawat yugto ngayong prosesong ito ay gumaganap sa kanya ng paralyzing. Bumalik si Marina sa kanyang tsondo pagkatapos ng 2 linggo. Si Steph, ayon sa utos ng tito, ay nag-ayos ng ganap na kaayusan. Ang sahig ay napinik at pinarnisyan ng bago. Ang magadingding sa sala ay muling pininta. Ang masofa at upuan ay dumaan sa malalim na dry cleaning. Ang tsondo ay nagniningning kalinisan, ngunit sa kabila nito ay parang dayuhan pa rin. Masyadong maraming mabibigat na alaala ang nakakapit sa mga dingding na ito. Lumakad-lakad siya sa mga kwarto, humihipo sa mga bagay at naunawaan na hindi na siya makakatira rito. Ang kanyang kuta ay nalabag at walang paglilinis ang makakabura ang alaala ang paglapastangan na kanyang pinagdaanan. Sa gabing iyon ay tumawag siya ang real estate agent. Ibabenta ang maikling sinabi niya at maghanap ng ibang bagay sa ibang lugar. Ang pagbebenta at pagbili ay tumagal ng halos 2 buwan. Ibinenta ni Marina ang kanyang 3 kwartong tsondo at bumili ang 2 kwarto, ngunit sa mas prestihiyosong bagong kompleks na may nakakulong na bakuran at panoramic windows na may tanawin sa ilog. Hindi siya natalo sa pera, ngunit ang pinakamahalaga nakaalis siya sa nakaraan. Ang paglipat ay parang isang ritual ng paglilinis. Walang awa niyang itinapon ang lahat ng nagpapaalaala sa kanya kay Steph, ang kanyang maregalo, ang kanilang makasamang litrato, maging ang higaang kanilang ginamit.
Nagsisimula siya mula sa malinis na pahina. Halos wala siyang narinig tungkol sa pamilyang dating asawa, ngunit minsan ay dumarating sa kanya ang mga piraso ng impormasyon mula sa mga kasamahang kakilala. Sinunod ni Tito Fermin ang kanyang salita. Pinilit niya sina Ate Luning at Girlie na ibenta ang bahay sa Bulacan at ang bahagi sa apartment. Ang napag-isang pera ay sapat na upang masakop ang halos kalahating milyong pisong pinsala na natantiya ng eksperto at baulikan si Tito Fermin ng lumang utang ng karangalan na ang kalikasan ay hindi natuklasan ni Marina at hindi niya nais malaman. Naiwan ng halos walang panggastos, ang ina at anak ay nagupang isang maliit na kwarto sa pinakamalayong sulok ng Cavite. Si Ate Luning, na sanay sa walang ginagawang pamumuhay, ay napilitang maghanap ng trabaho. Nagsimulang magtrabaho bilang yaya sa isang paaralan sa kanilang lungsod. Si Girlie naman, na nawala ang pag-asa sa mabigat na pamana, ay nahulog sa depresyon at ayon sa sabi-sabi ay nagsimulang mabigat na uminom. Ang buhay nila itinayo sa inggit at mapaminsalang ugali sa iba ay gumuho sa abo. Ang kapalaran ni Steph ay naging mas malungkot. Matapos ang diborsyo ay hindi na ito nakahanap ng maayos na trabaho. Ang reputasyon ng isang taong nandaya at nanakaw ay kumalat sa mga profesional na bilok ng napakabilis. Nabuhay ito sa pabago-bagong kita, nanatili sa mga kaibigan at pagkatapos ay tuluyang nawala mula sa lungsod. Ang ilan ay nagsabing umalis ito upang kumita sa probinsya. Ang iba naman ay nagsabing nag-alak na ito ng labis. Hindi interesado si Marina sa tadhana nito. Naging bahagi ito ng kanyang nakaraan sa sandaling lumuhod ito sa harap niya. Isang araw, sa katapusan ng taglagas, ay tumawag si Tito Fermin. Marina, magandang araw. Gusto kong ipaalam sa inyo na ang maisyong pinansyal ay ganap ng naayos. Ang mapondo para sa pinsala ay naililipat na sa inyong account. Salamat, Tito Fermin. Ang nagpasalamat niya. Ngunit gusto kong ibalik ang maito sa inyo. Bakit? Ang nagulat na tanong nito. Dahil ayaw kong may utang sa kanila, kahit sa ganitong paraan, hayaan itong maging kabayaran ko para sa natuklasang kalayaan. Gusto ko nawala ng anumang magtali sa amin. Nakpigil siya ng kaunti. Naintindihan kita. Ikaw ay isang napakadignidad na tao, Marina, mas dignidad kaysa sa buong aking pamilya. Kung kailangan mo ng anumang tulong, anumang uri, tawagan mo lang. Ginagarantiyahan ko ito. Alam niya na hindi na siya tatawag, kaya niyang harapin ang lahat sa sarili, ngunit mula sa kanyang masalita ay naging mainit ang kanyang puso. Sa malupit na mundong ito, may natitirang tunay na mga lalaki para sa kanino ang mga konsepto NG, karangalan at dignidad ay hindi basta isang salita. Inilipat ni Marina ang lahat ng natanggap na pondo sa isang charitable foundation para sa tulong ng mga babae na biktima ng domestic violence. Nang walang pangalan, ito ang kanyang huling kilos. Hindi lamang siya nanalo, ginawa niya ang kanyang sakit at kahihiyan na tulong para sa iba. Lumipas ang isang taon. Ang buhay ni Marina ay pumasok sa isang bagong mahinahong daluyan. Ang kanyang negosyo ay umunlad. Ang kanyang bagong kondo ay naging isang tunay na tahanan, maliwanag, komportable, punong tawanan kanyang mga kaibigan at amoy ng sariwang tinapay. Marami siyang naklakbay, nak-enroll sa mga kurso sa Spanish, nagsimulang lumanggoy. Natututo siyang mabuhay para sa sarili at husto niya ito. Hindi siya naghahanap ng mga bagong relasyon, ngunit hindi rin siya tumatakbo mula sa mga ito. Isang araw, sa isang exhibition ng modernong sining sa isang gallery sa Bonifacio Global City, nakilala niya si Andres, isang arkitekto, matalino, marunong tawanan, may talento, at ang pinakamahalaga sa kanyang mamata ay hindi niya nakita ang pagtataka sa kanyang tagumpay, kundi tunay na interes sa kanya mismo, sa kanyang mainiisip, damdamin, mapangarap. Ang kanilang romance ay mabagal at maingat na lumago. Si Marina ay hindi na nagagis ng sarili sa tubig ng ulo muna. Nanonot siya, nag-aanalisa, nagsubok. Ang araling itinuro ni Steph ay natutunan niya ng habang buhay. At isang araw,
nakaupo sa isang maliit na tindahan sa tabi ng ilog, ikwento niya sa kanya ang buong kasaysayan. Nagsalita siya ng matagal, walang naililihim. Nakikinig siya ng tahimik, hindi nakputol, kumakahig lamang ng mas mahigpit sa kanyang kamay. Ngayon alam mo ang lahat tungkol sa akin, ang natapos niya. At kung gusto mong umalis maintindihan kita. Tumingin siya sa kanya, at sa kanyang nga mata ay napakaraming pagmamahal at pagtataka na huminto ang kanyang hininga. Umalis, ang sinabi nito. Marina, pagkatapos nga, lahat na iyong sinabi isang bagay lang ang gusto ko. Manatili. Manatili at gawin ang lahat para hindi ka na muling umiyak. At naunawaan niya na handa siyang subukan, handa niyang maniwala muli hindi sa kanya, hindi sa mga lalaki sa kabuuan, kundi sa kanyang sarili, sa kanyang karapatang maging masaya. Ngumiti siya sa kanya pabalik, at ang ngiti na iyon ay tunay malaya at punong pag-asa. Lumipas pang 2 taon. Ang buhay ni Marina ay tuluyang nakakuhang pagkakaisan na nun ay mangarap pa lamang siya. Ang kanyang relasyon kay Andres ay lumago sa isang malalim at mature na damdamin batay sa mutual na paggalang, tiwala at pakikipagtulungan. Hindi niya sinubukang bantayan siya o kontrolin siya. Naroon lamang siya maaasahan, naunawaan, mapagmahal. Hindi sila nagmamadaling magsabay o opisyal na itatag ang relasyon. Masaya sila na ganito nagtatagpo, makasamang gumagugol ng weekends, naglalakbay, ngunit pinapanatili ng bawat isa ang sariling personal na espasyo. Iningatan ni Marina ang kanyang kalayaan at si Andres, na sarili rin niya ay isang taong nagtatayo ngang sarili, ay perpektong naintindihan ito. Ang kanyang ahensya ay umabot sa bagong antas. Nagbukas siyang sangay sa isang kalapit na lungsod at naghirang ilang bagong empleyado. Masigla ang trabaho, nagbibigay hindi lamang ng magandang kita, kundi kagalakan sa pagkamalikhain. Hindi na siya natakot na magtiwala sa mga tao, ngunit natutunan na niyang makita sila ng tuwid. Ang mapait na karanasan ay naging kanyang lakas, ang kanyang panloop na radar na walang pagkakamaling nagtatangi ng katapatan mula sa pagpapanggap. Isang araw, habang inaayos ang malumang dokumento sa bahayng kanyang mamagulang, natakpuan niya ang isang folder na may mga papel na mula sa pamamaraan ng diborsyo. Nais na sana niyang itapon ito, ngunit may nakpigil sa kanya. Umupo siya sa matandang silyon ng ama at nagsimulang balikan ang mga pahina, ang petisyon, ang desisyon ng korte, ang ulat ng appraiser kasama ang mga litrato ng pagkawasak. Tiningnan niya ang malitratong ito sa sofa na tinimplaahan ng alak, sa nilalaba ng mga bulaklak, sa mga bundok ng basura, at wala siyang naramdaman kundi kaunting pagtataka. Talagang nangyari ba ito sa kanya? Talagang namuhay ba siya ng ganun? Sa ilalim ng folder ay isang maliit na papel, nakatiklop sa 4, isang nota na iniwan ni Steph sa huling araw nang nasa magulang niya si Marina. Hindi niya ito nabasa kailanman. Nahanap niya ito pagkatapos na umalis na ito at isinabuat lamang sa folder nang hindi tinitignan. Ngayon ay dinilat niya ito. Baluktot at mabilis na sulat kamay. Marina, alam kong hindi mo ako kailanman mapapatawad. At marahil ay tama iyon, hindi ko alam kung bakit ako ganito kumikilos. Marahil dahil palagi akong mahina. Naninibuho ako sa iyong lakas at kinamumuhi ko ito ng sabay. Patawarin mo kung magagawa mo. Steph, matagal siyang tumingin sa nota. Walang pagsisisi dito, simpleng kawawa na pagtatangkang bigyang katwiran ang kanyang kabababaan. Ginusot niya ang papel at inihagis sa kandungan, apoy sa hearth ng sala kung saan nakikipag-usap ang mga kahoy. Ang papel ay ningas agad at naging abo sa isang kisap. Kasama nito ay nasunog ang mga huling multong nakaraan. Siya ay malaya. Isang gabi, nakaupo siya kasama si Andres sa franda ng kanilang itinatayong bahay sa probinsya. Ang proyekto ng bahay ay dinisenyo niya, mismo isinasaalang-alang ang lahat ng kanyang kagustuhan. Ito ang kanilang makasamang proyekto, ang kanilang makasamang kinabukasan. Ano ang iniisip mo? Ang tanong nito, binabalaot ang kanyang mabalikat ng kumot. Sa nakaraan, ang sagot niya, naalala ko ang lahat ng simula,
at naunawaan ang isang mahalagang bagay. Anong bagay? Minsan, para may tatayo ang isang bagay na tunay, kailangan mong sunugin ng buo ang lahat ng lumuma. Ngumiti siya at niyakap siya. Ikaw ang pinakamarunong na babae na nakilala ko. Hindi, ang uminok siya. Isang magaling lang na estudyante. Isang malupit na araling itinurong buhay sa akin. Ngunit napakakapakipakinabang na aralin. Nanonod sila sa pagsalubong ng araw. Ang araw ay lumubog sa likod ng kagubatan, pinupulasan ang langit ng pula at ginto. Doon sa malayo, sa ibang paralel na sansinukob, ang mataong naktangkang sirain siya ay nagtatayo ng kanilang araw, ngunit wala siyang pakialam. Hindi na sila umiral sa kanyang mundo. Sa kanyang mundo ay naroon lamang ang mainit na hapon na ito, ang tahanang ito na itinayo, ang pagmamahal at paggalang ng taong katabi niya, at ang walang katapusang tahimik na pakiramdam ng katiyakan sa bukas. Siya ay nasa bahay, tunay na nasa bahay. At sa pagkakataong ito, ang kanyang kuta ay hindi mapapasok sapagkat itinayo ito hindi sa pera at madingding, kundi sa pinakamatibay na pundasyon sa buong mundo sa pagmamahal sa sarili. Kung ang kwentong ito ay umaalingaw sa inyong puso, kung naniniwala rin kayo sa katarungan at lakas ng espiritu, mangyaring mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong makwento at suporta ay tumutulong sa amin na lumikha ng nilalaman na nagbibigay inspirasyon at nagbibigay ng pag-asa. Ibahagi ang inyong masalobin sa mga komento dahil ang bawat kwento ay dahilan para sa isang mahalagang pag-uusap